Grabe no, grabe naman mga basher ko no. Dapat kayong mga basher, huwag kayong mag-basher ng mga kuya ko. Baka matatakot lang ako, baka ma-discourage sila, hindi na sila mag-alaga ng anak ko. Kasi mahirap talaga mag-alaga ng bata. Mabait yung kuya ko, yung nanganak pa ako, hanggang nagbubuntis ako, kuya ko yung nag-alaga sa akin. Hanggang nanganak ako, kuya ko pa rin nag-alaga sa akin, nagpakain sa akin. Mabait talaga yung kuya ko. Dapat huwag kayo yun lang sinabi ko lang sa inyo, huwag kayo mag-baser. Kung mag-baser na lang kayo, huwag na lang kayo manonood ng mga vlog. Kasi kung kayo pa yung nandun sa poder ko, kung ano kaya yung kung ano kaya yung ninyo, masasabi nyo. Kasi yung kuya ko talaga super mabait yung kuya ko. At thank you po sa nag-baser sa akin. Papasalamat lang ako sa inyo kasi kahit nagbasa kayo, pinapanood nyo pa rin yung mga vlog namin. Kahit sumasaya ako dito, sa tingin nyo sumasasaya ako, pero pinipilit ko lang yung sarili ko na sumaya para sa anak ko. Kailangan ko lakasan ko ang loob ko, mag-aral na mabuti para sa mga anak ko, para sa mga kuya ko. Kasi wala na akong mga magulang, kuya ko na lang yung naiwan. Kaya huwag niyong basirin yung kuya ko kasi pag makikita yung kuya ko ng mga comment, hindi ko alam kung anong gagawin nila sa anak ko. Bibitaw din, hindi na sila mag-alaga. Tapos yung pag-aral ko, mapabayaan ko yung pag-aral ko. Masakit naman sa akin na malayo ako sa pamilya ko pero tiniis-tiis ko lang. Kasi mahirap talaga sa mundo. Kasi hindi ko na kayang magputol ng kahoy, mag-uling, kahit ano. Kaya napapasalamat na lang ako may tumutulong. Thank you po, Tita Pimila, sa lahat ng tulong mo sa akin. Sa pag-aral, paparal mo sa akin, sa pagpatuloy mo. Naiyak lang ako sa mga baser sa kuya ko kasi maraming nagbabaser sa kuya ko. Dapat hindi sila magbaser kasi pag makikita ng kuya ko mo, lalong mabibitawan nila yung anak ko. Walang natatakutin ako, wala na mag-alaga ng anak ko kasi kuya ko lang nag-alaga, wala nang iba. Wala na silang ibang tulong sa akin kundi mag-bash na lang ng pamilya ko. Masasaktan ako pag nakikita ko mga baser ng kuya ko. Mabait naman sila kasi sila nag-alaga yung nanganak ako hanggang bubuntis ako at nagbabayad nagbayad sila din nagbayad ng yung nagpaanak sa akin. Kung wala pa ako kuya at saka yung hipag ko, wala na ako. Buti nilang mabait sila sa akin kasi mahal nila ako. Kung mahal nila ako, mas mahal nila yung mga anak ko. Alam ko na yan. Hindi nyo na alam. Sa tingin nyo, hindi mabait, hindi maasahan yung kuya mo. Maaasahan sila. Kasi hindi nyo na alam, kasi hindi nyo kasama yung kuya ko. Hindi nyo nakikita. Kung kayo pag nasa poder ko. Please lang. I-stop nyo yung pagbabash mo. Mahalang mag-bash nyo ako. Huwag nyo yung kuya ko at hipag ko. Kasi masasaktan din ako. Yung anak ko, nung doon pa ako, mapayat na talaga sila.
at nagkasakit natural, nagpumayat siya kasi nagngipin, hindi pa, wala pang ngipin yun. Kaya masakit sa akin. Alam nyo, sa tingin nyo ako masaya ko na malayo ako sa anak, hindi. Kasi nag-aral, kasi ako may pangarap sa buhay, kaya pipilitin ko yung sarili ko na malayo ko sa mga anak ko para din sa kinabukasan nila na malagyan ko. Hindi ko gusto niyo yung anak ko na nakagaya sa akin, nararanasan ko. Hindi ko, kahit ganito lang ako, ipaglaban ko pa rin yung sarili ko para sa mga anak ko. Kasi bigyan ko, hindi ko gusto na makagaya yung naranasan ko, mararanasan nila. Ayaw, kasi masakit pa rin. Kung kaya yung nandun sa poder ko, iwan ko. Nagpapasalamat na lang ako kay tita. Maraming salamat po, Tito Greg, Ashley, at sa mga pamilya mo lahat, sa mga followers. Then maraming salamat din sa mga nag-vote sa akin. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po. At si tita ito, itignan nyo yung aking kasi drive po ako. Papunta kami ng bundok, titingin ng mga pasyente. Ayan, kawawa naman si tita, ang aga-aga po pong nag-drive. Ganyan po ang buhay namin mag-asawa, separate car, kasi sabi ko sa kanya hindi ako pwedeng maghapon. Malayo pa itong aming drive po. Pipick upin ko po kasi yung isa naming doktor. Si Dr. Smith po nauna na, kasama niya yung kanyang scribe, they call it assistant, yung assistant niya. Kasama na po siya. Kaya ayan, at ako ay mag-pick up mo doktor para may kasama kami. Ayan, magalaw po yung aking camera kasi pasensya na lang po. Okay? Anyway, ito po ang aming routine. At least once a month or twice a month po ako ay gumagala sa mga kabundukan. At mahirap po kasi ang ating buhay dito sa Amerika. Trabaho parang kalabaw. Ang aga-aga ko pong nagising kasi malayo po ang aming drive. Kawawa po kasi yung mga remote area na sinasabi dito sa state. They are remote, kagaya sa Pilipinas. May mga remote area, kaya lang at least medyo maganda-ganda dito ng konti. Ito po, wala silang mga doktor. Kaya we're sacrificing to go there and check them. Nakakaawa po sila. Ganyan talaga ang buhay namin mag-asawa. Sacrifice lang. Pag hindi po namin gagawin to, wala naman titingin ng mga doktor sa kanila. Lalo na po yung mga matatanda, nakakaawa sila. Aray, ano po yun? Pasensya na At ako medyo magalaw yung camera. Sige, mamaya ayusin na nila RJ. Anyway, magkwentuhan tayo habang ako ay nag-drive. Sasabihin, let's do an update kay Rumnik po. Maraming nagsasabi dalhin na lang sa bahay. Hindi naman po pwede. Malayo po yung bahay namin sa school niya. Napakalayo po. Hindi pwede yun. Tsaka hindi pwede ng maraming tao doon. Papagalitan ako ng nanay ko. May nanay pa naman ako. Okay, hindi po pwede yun. Hindi na pa. At tsaka, si Rumnik po, we're trying our very, very best na maghahanap ng bagong titirhan. Alam nyo naman, we tried our best na kami muna ang maghahanap noon. Inayawan niya kahit sina Coopers, 2 beses ata silang
naghanap noon. Sabi niya, wag na lang daw, siya na lang daw. Kaya pinabayaan po namin. Okay? So, yun. Tapos hanggang nakita natin lahat ang kanyang tinitirahan. Hindi naman po maganda yun. So, we're gonna try to move him as much as we can. If we can, kasi mahirap na yun. Puno na lahat po ang ating mga puno na po lahat ang mga mga apartment, mga tinitirahan, yung mga ayan, hindi na maganda. Hopefully mailipat namin. At saka kung sasabihin na ililipat doon kina Badiday, doon sa school ni Badiday is too late. We have to do it probably sometime. Tungkol naman po kay Irene, yung mga anak po niya, mahirap po naman nadadalhin sa bahay. Ang dami ko ng obligasyon, nyo pa sa akin. Mahirap din po yun. Tignan na lang natin kung anong ikagaganda ng mga buhay ng mga anak niya. But it's too hard for me. Hindi ko naman pwedeng akuhin lahat ng mga tao. I'm not there. If it's okay if I'm there, wala naman po ako dyan. Kaya pasensya na lang. Mahirap po yun. I cannot do that. And I'm honestly don't wanna do that. Kaya yun po. Kasi parating na po kami dito sa aming pupuntahan, sa aming mission ngayong araw. Kaya mag-park muna ako dito. Anyway, hindi po natin gagawin yun. Sabi ko kay Irene, iyak po ng iyak sa mga basher niya. Huwag na natin i-bash yung bata. Kawawa naman sila. Kawawa din naman. I know we have comments. Everybody will do comments. Kaya lang, pag nag-comments po tayo, make sure na huwag masyado yung negative. Naiintindihan ko naman po yung nakita nyo. Naiintindihan ko kung anong feeling natin lahat. Nagaya ni Romnick, ganun. Alam nyo naman, nagsasakripisyo rin si Irene para lang makatapos sa school. Para lang sa ganun, mapaganda ang buhay nila. Hindi po namin pababayaan yung mga anak. Alam ko na po na mga ayuda sila na bibigay namin, na magpapadala sila ngayon. But anyway, let's try not to be negative. It's too negative sa kanya. Iyak na iyak yung tao sabi ko naman, pray lang, magtiyaga lang, lang niyang kanyang ang kanyang buhay, isipin niya yung mga anak niya. So, let's make it positive. Huwag na pa yung masyadong negative pakiusap na lang. Kung wala po tayong masasabi na maganda, wag na tayong magsalita. Yun ang that's always my ang iniisip namin, magkakapatid kami po, magkakapatid ganyan. Pag wala kaming masabing maganda, we don't do it. We never comments. Tahimik na lang ganun. Manood na lang tayo. I know, we're trying our very best. Kaya lang hindi naman po kaya ni Irene na andun yung mga anak kasi nag-aaral yung tao. Kaya na lang natin na lang, let's just encourage her to finish her school. Pray for her na sana makatapos, na sana hindi magaya yung mga anak niya yung nangyari sa kanya noon. Yun lang po ang aking pakiusap. Okay? At saka po, kina Romnick, let's just keep it that way. Kasi talagang binigyan ko ng ultimatum yung bata. Dumating naman po sa bahay ng maaga. He actually arrived very early Sunday. Nakipag-usap kina Coopars. Kaya, ayan po. Salamat sa inyong lahat. Ayan po, yung pamimigay po namin ni na RJ sa Christmas. Mga pakulo. Kaya, hopefully, nakipag-participate kayo. Tignan natin po kung sinong manalo. At least, yan na lang po ang ating maibibigay. Ang dami ko pong gastos ngayon, uuwi po kami lahat. So we're planning to come home. Actually, we already booked our flight. Anong naman balak ko po, hopefully I could meet some mga taga-subaybay. Iniisip ko po yun. We will plan ahead, tapos tignan natin para kahit naman kunting grocery lang dyan na maibibigay.
Okay, abangan po yung announcement na yan. Sana po patuloy ang pagtatangkilik. Malalim na Tagalog yun. Pagsusubaybay sa amin, lahat ng PB team po, pangunguna ni Sir Paul, sina Mang Ellie, Madam Yula, Peter Paul, Peking Bombay, sina Kupars po, sina RJ Mang Juancio, Tirso the Explorer, isali nyo na po si Dads Oblax, si Master Goteng, yung mga bago po, lahat po ng PB team. Hindi ko na kilala po yung mga iba, but anyway, we're getting together as soon as I be home. Mag-usap-usap po kami kung anong mga plano, okay? Abangan po yung aking mga project namin. Katuwang ko po si Madam Yula, si Mang Ellie, si Sir Paul, lalo na si Sir Paul, meron po kami project yan sa Davao. At lalong-lalo na po si na RJ at saka si Jacob po, Mang Juan shows dyan sa Abra. Okay, again, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagtatangkilik, sa pagsusubaybay ng aking channel. Lahat po ng yung income ng channel ko napupunta rin sa charity dyan sa Pilipinas. I don't profit on this vlog, believe me. Hindi ko na po kailangan to, kaya lang I'm doing it para lalo tayong mas maraming maabot. Okay, again, salamat sa inyong lahat. Remember po, I love you all. Wag lang tayong magko-comments ng mga negative, mga hatred. Love lang tayo lahat. Pasensya na po kung ano pong nagawa nila, nagawa namin. Ganyan lang talaga, papasensyahan na lang po tayo sa isa't isa. Again, we wish you happy Thanksgiving soon dito sa Amerika. Kaya salamat sa inyong lahat. I love you all. Dr. Smith and I and my family loves you all. Sana po, ingat-ingat lang dyan. God bless. Thank you.